Putik. Ganito dati ang paligid ng Passil, Kauswagan. Habang lumulubog ang mga bahay sa putik at tubig, nalugmok din ang mga residente sa hirap ng buhay. Swamp area kasi ito dati. Matubig, maputik, malamok. At dahil ang tanging nagdudugtong sa mga bahay ay pira-pirasong kahoy o gulong na ginawang tulay, talagang nahiwalay ang taga-Passil sa isa't isa at sa lipunan. Lahat ng bahay dito panay sira-sira. Tsaka yung mga kahoy lang yung ginagawa naming tulay na kung minsan mawawala pa tuwing umuulan, umaagos yung malakas na tubig. Tapos yung maaamoy mo yung mga masangsang na mabaho, malangsa. Talagang maamoy yung paligid namin. Ayaw namin mga ngapit bahay dahil sa pag bumaba ka, yung madaanan mo, kung minsan may dumi pa, dumi ng tao. Subalit ang pinakamalaking biktima ay ang mga kabataan. Ultimong simpleng kaligayahan na makapaglaro ay pinagkait pa sa kanila. Ninakaw ng kahirapan ang kanilang mga pangarap. Sa pagdating ng Gawad Kalinga dito sa amin, dyan ko nalaman na pwede pala tayo, kahit mahirap, pwede pala tayo magtayo ng ganitong kaganda ng lugar at saka bahay. Pag nagtulong-tulungan lahat, nagbago, pati yung mga bata, nagkalaro na sila dito sa lugar namin dahil maganda ng lugar namin, wala ng putik. Pati yung sarili namin, nagbago ang lahat ngayon, naganda ang lahat. Hindi nga kapanipaniwala. Nabuhay muli ang bayanihan sa Cagayan de Oro, kahit ang mga tao na nakalang walang maibigay ay may naitulong pa rin upang maiahon mula sa putikan ang mga pangarap ng taga-Passil. Bininta ko yung jeep ko para naman makatulong sa mahihirap. Ang mga tulay na dati yari sa patsi-patsing kahoy o gulong ay unti-unting napalitan ng mga gandang patwalks. At ito ay ginawa mismo ng mga residente, bata, matanda, lahat nagtulungan. Bilang isang arkitekto, mas masaya pala itong mga clients mo, hindi nagbabayad ng professional fees. Ang sarap, walang makapantay sa ligaya na nadaranas ko dito sa Gawad Kalinga. I used to work in a bank. Normally, single and young professional like my age would normally save up for a dream house. Pinili pa naming unahing magpatayo ng bahay to someone na mas nangangailangan pa kaysa sa amin. Ako sa una na gusto ko nga tukod sa balay po din na ako makaya. Karon nga itabangan ko sa mga silingan kan nabarog na akong balay, gwapo na. Ayo. Maskin probleme, naday ni ka tabang sa among isig katawo sa pag-volunteers nandini sa Cebu. Ang pinakamaganda sa Gawad Kalinga kasi hindi lang pabahay ang binigay sa amin, pati hanap buhay. Ang pagbabago sa Passil ay nagbigay inspirasyon sa ibang mahihirap. Dito sa GK Trinitas, mahigit 40 families ang nagsisikap magkaroon ng bagong buhay sa tulong ng partners ng Gawad Kalinga. Sa Gawad Kalinga, kahit medyo malayo yung bahay namin, 8 kilometers away from this place, pinagpupursige namin kasama ng pamilya ko na mag-serve dito sa Gawad Kalinga. Really have to work and magtimbayayong in Binisaya, bayanihan in Filipino. At ngayon, nagsimula na rin ang Gawad Kalinga sa Lagindingan, Misamis Oriental. Talagang malayo na ang narating ng Gawad Kalinga na nagsimula lamang sa pagtutulungan ng mga taga-Passil. Ang dating swamp area ngayon ay isa ng masigla at progresibong komunidad. At ang kapatiran at pagkakaisa ng kapitbayan sa Passil ay susi sa kanilang tuluyang pag-unlad. We were strangers, starting out on a journey, little dreaming what we'd have to go through. Now,